Alright, so welcome sa ating Jamfest Youth Service. And I know this is, kumbaga magsisimula na ang pagkanta ni Jose Marichan. No? Sabay-sabay nga tayo. 1, 2, 3, go! Yan, Pasko na, Pasko na. Sabi mo sa katabi mo, Pasko na. Yung Pasko sa atin, September nagsisimula, no? Anyways, napakabuti po ng Diyos dahil umabot tayo na September at hindi pa nag-rapture. No? And since we are in our new month, September 1 ngayon, gusto ko pala munang batiin yung aking wife, birthday niya bukas. Yan, September 2, tomorrow is her birthday. So, ang GCash number niya po ay 0955. Ayan. So, happy birthday, my love. Ayan. Tama na. Okay. So, September is a new month. And also, dahil new month now, we have a new series. At very exciting ito kasi right now, we will be studying another important subject matter in our Christian faith. Okay, so for this whole month, we will be talking about the Holy Spirit. Everybody say, the Holy Spirit. So pag-aaral natin ang doctrine, ang teaching patungkol sa Holy Spirit. Kaya nga, ang title ng ating series for this month is Pneuma. Yan. Siguro kanina pa kayo paano basa niya? Pneuma, di ba? Ano ba Puma, di ba? So, malalaman natin bakit Pneuma. Sabihin natin Pneuma. Yan. Okay? So, yan ang title ng ating preaching series for the whole September. I think it will also cover until October. So, maaari ito ay umabot ng 2 months. 2 months po itong series natin about the Holy Spirit. Okay? So, before we begin, let's all bow our heads and let's pray. Dear God, Heavenly Father, we ask your Spirit to be with us. Samahan mo kami. For it's not by might nor by power, but by your Spirit, says the Lord. Salamat, Panginoon, because we have this revelation, Lord God, na binigay niyo po sa amin. And we are able to know you through your word. We are able to know you because of your Son, Jesus Christ. And we are able to know you because of the power of the Holy Spirit na nagbibigay sa amin ng kaliwanagan, ng understanding patungkol sa iyong salita at patungkol sa kapahayagan mo. Lord, one thing we ask, Lord God, this afternoon, reveal yourself to us. Panginoon, yan po ang desire namin. Makita ka namin ang glory mo, ang power mo, that we may worship you in spirit and in truth. We give you glory. In Jesus' mighty name we pray, and all the children of God say, Amen. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. So right now, let's first read our text in John 14, verse 15 to 17. Okay? At habang hinahanap niyo yan, by the way, ang title ng ating message this afternoon, for our introduction, actually, na-assign ako ngayon sa introduction, our introductory topic is, who is the Holy Spirit? Sino nga ba ang Holy Spirit? Yan. So let's read John 14, verse 15. Pwede ba natin i-flash dyan? Okay. John 14, verse 15 to 17. Sabay-sabay natin ito babasahin, ha? Just look at the screen. Okay? Okay. John 14, 15 to 17. Ready? Read. If you love me, you will keep my commandments. I will ask the Father, and He will give you another helper that He may be with you forever. Verse 17, that is the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it does not see Him or know Him, but you know Him, because He abides with you and will be in you. Wow. May the Lord bless us in reading His Word. Napakaganda, no? So, sinasabi dyan ni Jesus, ini-introduce niya ang pagdating ng isang advocate or another comforter, another counselor, another helper, okay, another person of the Trinity, and that is the Holy Spirit. At napakaganda nito, ang pangako niya, sa verse 15, balik tayo ng verse 15,
He will be with you. Ay, sorry, verse 16, mali pala. Okay, He will be with you. Ano sabi niya? He may be with you forever. Ibig sabihin, the Holy Spirit will be with us forever. He's our greatest comfort. At napakalaki po ng role, sa tindi po ng role ng Holy Spirit sa buhay nating Kristiyano, our role is to know Him more. At ang Holy Spirit, gusto niyang i-reveal ang kanyang sarili sa lahat ng mga mananampalataya. Bata, matanda, no? Ano man ang age mo, no? Walang respecter of person, hindi namimili ang Diyos kung kanino niya i-reveal ang sarili niya. Ibig sabihin, kahit sinong tao, kahit anong lahi, kahit anong klaseng understanding, educational attainment, kung gusto ng Diyos ihayag ang sarili niya sa iyo at bukas ang iyong puso na tanggapin ang revelation na yon, makikilala mo siya. Ito lang ang tanong ko sa inyo. Desire ba ng heart ninyo ngayon na mas makilala ang Holy Spirit? Is it your heart's desire? Kasi kung nandito kayo for a preaching, kung nandito kayo just to add knowledge, then you miss the point. Kasi ang point, bakit tayo nag-aaral ng scriptures is because we want to know God more. Para matuto tayo, paano ba tayo sasamba? Sino ba talaga siya sa buhay natin? At ano bang ginawa niya sa ating buhay? No? So, yung title natin also will be our theme. Who is the Holy Spirit? Sino nga ba ang Holy Spirit? Sabi ni Jesus, siya ay another advocate, another comforter, another helper, another guide, makakasama natin. Kasi noong mga panahon na to, sa John 14, si Jesus nagpapaalam na. Darating ang time, talaga sabi niya sa mga disciples niya, iiwan ko kayo. Pero huwag kayong mag-alala kasi pag akyat ko sa langit, nagkaroon ng ascension sa Acts chapter 1, sabi niya, magpapadala ako ng another comforter. So there's someone na ipapadala ng Diyos, ipapadala ni Jesus, pero hindi ito ibang Diyos. To help us understand, pag-usapan natin muna ngayon ang subject ng Trinity. Kasi ang Holy Spirit ay the third person of the Trinity. Okay? So, hindi ako masyado naglagay ng mga details sa slides. Kasi gusto ko mas ma-engage kayo in listening. So, I want you to take notes at isulat niyo mabuti. No? Hindi dahil mamaya may question and answer yung mga host, no? At mananalo kayo ng Tommy or what. No? Pero dapat kayo ay mag-engage. No? Alright, so pag sinabi nating third person of the Trinity, ano po ba yung Trinity? Yan, pag-usapan natin. Naniniwala tayo na ang Holy Spirit ang third person ng triune God. Which means, ang Diyos ay isang triune God. Ano yung triune God? Ano yung Trinity? Okay? So itong theology or doctrine patungkol sa Trinity ay napakahalagang maintindihan natin kasi ang Diyos ay nag-i-exist in three different persons. Ang Diyos po ay merong isang divine nature. So, kumbaga pwede nating sabihin, ang simple explanation nito, meron siyang isang divine nature pero tatlo yung kanyang person. Okay? Merong Father, merong Son, merong Holy Spirit. Magkakaiba yung tatlo na yon, pero considered sila na isa. They are three different persons, pero iisa lang silang tatlo. Ha? Paano nangyari yun? Kasi pag si Ivan, isa lang siya eh. Di ba? Pag si James, isa lang siya eh. At ito sometimes nagiging problem natin. We want to define God based sa perspective natin bilang tao. Pero kasi, Diyos siya at tayo tao. So, sa atin, kung iisipin natin, hindi ma-analyze ng mind natin kung paano ang Diyos nagkaroon ng tatlong persona, pero at the same time, iisa lang. Okay? Paano nangyari yun? Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Paano nag-i-exist ang Trinity sa Bible? Actually, sa creation pa lang, makikita mo na yung Trinity eh.
Bakit? Kasi sa creation, kagaya nga ng sabi natin, ang Diyos, iisa lang. Hindi tatlo ang Diyos, ha? Iisa lang siya, pero meron siyang tatlong personality. Tatlo ang makikita natin. Bakit? Sabi, in the beginning, God created the heavens and the earth. Sabi ng Lord, paano niya create? Let there be light. Tama? Sabi, hello. Yan. Thank you sa mic na walang tunog. Okay. So sabi ni God, let there be light. Let there be birds. Let there be fish. Let there be skies. Let there be land. Let there be water. So create niya lahat except sa tao, create niya through His Word. So ang Diyos ang creator at nilikha niya ito through His Word. And alam natin, who is the Word? Sabi ng John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Jesus Christ is the Word. So si Jesus Christ, hindi siya nag-exist sa New Testament. Dahil si Jesus Christ ay Diyos, nag-exist din siya eternally, walang beginning. Diyos din siya, kapantay siya ng God the Father. So na nag-create ang Diyos, yung Word ay si Jesus, at yung power behind the Word is the Holy Spirit. Nakuha po ba natin? Diba? O halimbawa, ngayon nagsasalita ako. Kunyari, ako ay nagsasalita. At tuwing nagsasalita ako, may lumalabas na salita. At sa bawat salita na binabanggit ko, may hininga. Nakita niyo yung tatlong element? Diba? Parang, halimbawa, ito, mga lame illustrations. Masyado mababaw ito. Parang isang, yung tubig, no? Yung hydrogen, pwede siyang maging yellow, pwede siyang maging liquid, no? At pwede rin siyang maging mist. Meron siyang tatlong personality, pero I'm not saying na ang Diyos ay tubig. The point is, marami sa atin, dito sa mundo, na po pwedeng magbigay din ng enough explanation. But to be honest, ang katotohanan po nito, pagka sinusubukan natin sa abot na makakain natin, kung ano yung binigay ng Diyos na revelation sa atin para maunawaan siya. Pero sa totoo lang, walang tao ang may kakayanang maunawaan ang kabuuan ng pagiging Diyos niya. Parang sinusubukan mong ilagay ang Pacific Ocean sa isang baso. Hindi mo kayang i-fit, no, ang Pacific Ocean, ang buong karagatan sa isang maliit na baso. Kumaga tayo yung baso, hindi mo kayang maunawaan yon. But according to the revelation of God's Word, ang Diyos ay isang triune God. Okay? So, ang Diyos ang nagbibigay buhay, siya ang lumikha sa pamamagitan ni Jesus, kasi si Jesus yung Word. At the same time, yung kapangyarihan ng Word, yun yung Holy Spirit. Pero si God lang lahat yun. Iisa lang siya. Nakuha ba natin? Nakuha ba natin? Sa salvation, makikita din natin yung Trinity. Ang Diyos, niligtas niya ang tao. Paano niya niligtas? Sa pamamagitan uli ni Jesus Christ. At paano naliligtas ang tao? No? Si Jesus Christ ay namatay sa krus. At ngayon, yung mga tatanggap kay Jesus Christ, kaya sila nananampalataya dahil yung kapangyarihan ng Holy Spirit ang nagbibigay sa kanila ng faith, ng understanding para magkaroon sila ng relationship kay Jesus Christ. So yung Trinity ay nag-i-exist kahit sa pagliligtas sa tao. So you see, God administrates our salvation by sending Jesus Christ, at yung power ng salvation ay minamanifest ni Holy Spirit. So naka-experience ka ng spiritual birth, una, dahil niligtas ka ng Diyos. Pangalawa, dahil pinadala niya si Jesus Christ. Pangatlo, dahil nanahan sa'yo at tumira sa'yo ang Holy Spirit. So merong Trinity na nagligtas sa'yo. At yun ay iisang Diyos. Pero yung kapangyarihan at persona ng Diyos sa kaligtasan natin ay makikita natin kung paano trumabaho. Malino ba? Amen? So, tatlo ang person. We have the Father, God the Father, we have God the Son, and we have God the Holy Spirit. So, wag niya nadagdagan ng walang God the Mother, God the Brother, God the Sister, wala nang ganon.
Ano? Family God. Walang ganon. Pag may nagturo sa inyo niya, no, wala na sa Bible yan. Pero tinuturo ng scriptures, meron tayong isang Diyos, God is one, He is one, He's not three different gods. Ang Father, Son, Holy Spirit, hindi sila magkakaibang Diyos. Iisa lang sila lahat. At hindi sila nag-aaway-away, hindi sinasabi ng Father, dapat Jesus niligtas. Mali yung pagkapako mo, inangat mo pa sana ng konti. Hindi ganon. At nagreklamo yung Holy Spirit, oh mali, dapat hindi sila nagtatalo-talo. Kasi iisa lang silang tatlo. They are tri-unity, kaya Trinity. Tatlo, pero naging isa. Isa sila. Pantay-pantay din sila. Okay? Pare-pareho silang Diyos. They are three different persons, but they are one God at the same time. Paano nag-i-exist sa tatlong person ang Diyos at the same time isa? Kaya niya yon dahil Diyos siya. Sa dimension natin, hindi natin kaya mag-exist bilang tatlo. Si Pastor Andrew, isa lang akong tao. Okay? Pero ang Diyos, dahil siya ay Diyos at siya ay makapangyarihan, kaya niya mag-take ng form in any way. At yun yung gusto niyang i-reveal sa atin. No? Na siya ay kaya niyang mag-exist in three different persons, but still considered as one God. Okay? Impossible ito sa ating perspective. Para siyang contradiction. So, hindi sila tatlong Diyos. Hindi magkakaiba ang takbo ng isip nila. United sila. Hindi sila nag-aaway-away. The Father, Son, and the Holy Spirit, para ang nangyayari dyan, parang i-picture out nyo na lang ito. Ito ang Father, ito ang Son, ito ang Holy Spirit. Three different person, three who, but one divine nature. They all share with one divine nature. Iisa sila ng divine nature. So what is God? God is divine. He is one. But who is God? Tatlo siya. In one divine nature. Di ba? Napaka-powerful ng Diyos. Amen? Palakpakan nga natin ng Panginoon. So we can say, God is one what? With three who. One God, pero three different person. So lahat sila co-equal, lahat sila co-eternal, pantay-pantay sila, and they share in one divine nature. Now, it is important to understand the Holy Spirit kasi nga, again, He is part of the Trinity. Siya yung third person of the Trinity. And when we say third person, I don't mean rank. Walang rank sa Trinity. Pantay-pantay sila. Okay? Pare-pareho silang God. Pare-pareho silang Diyos. Meaning, He is God, at dahil siya ay Diyos, malaki ang role niya sa Christian faith. Generally, sa Christian life, sa church, sa ministry, no? Sa ating spiritual growth. So lahat yan ay merong malaking role ang Holy Spirit. So let's dive into our main topic. Okay? Sino nga ba ang Holy Spirit? So I have 2 points here. Number 1, the Holy Spirit is a person. The Holy Spirit is a person. Okay? So let's talk about the personality of the Holy Spirit. Maraming mga false teachers ang nagde-deny sa Holy Spirit. Paano? Dine-deny nila na ang Holy Spirit ay isang persona o isang personality. Ang tingin nila, ang pananaw nila sa Holy Spirit, isa lamang siyang influence. Siya raw ay force na nanggaling sa Diyos. Kumbaga, yung puwersa, yung power ni God, yung Holy Spirit daw yon. Pero hindi nila tinatanggap na ang Holy Spirit ay isang person. Kasi sa Greek word, ang Spirit ay pneuma. Yan. It is the Greek word of spirit. Okay? Sa Hebrew naman, ruach. Ruach. Okay? Si Ruach. Ruach. Wow, Holy Spirit. Eh, kailangan yung anak mo, pangalan mo, Pneuma. Ruach. Okay? Okay, so, ang Greek word ng spirit ay pneuma. Ang ibig sabihin din, pareho din ng Greek word ang ibig sabihin din ng pneuma, bukod sa spirit, ibig sabihin din nito ay breath. Ibig sabihin din nito ay wind. Okay? It means spirit, breath, or wind. Kaya nga,
Minsan, ang nangyayari, di ba, pagka nagkakasakit ka, ang tawag nila sa sakit sa baga, pneumonia. Doon galing yun, kasi breath yun eh. Yung Greek word nun, pneuma. Kaya pag nagkaroon ka ng sakit sa baga, yung paghinga mo na nagkakaroon ng sakit, ang tawag doon, pneumonia. Doon ang galing yun. Okay? So, it means pneuma, breath, or wind. Di ba? So, pneuma is the spirit or the breath of God. The Spirit of God. Kaya yung iba, ang ginawa nilang conclusion, si Holy Spirit, breath lang yan ng Diyos. Hininga lang ng Diyos yan. Hindi siya separate person ng Diyos. Kasi nga, breath lang yung ibig sabihin ng pneuma eh. Pero yun din ang ginamit na term or Greek word ng Spirit. Kaya isa pa na nagpapatunay na ang Holy Spirit ay isang person at hindi lang siya basta kapangyarihan ng Diyos. Siya ay pagkatao ng Diyos, siya ay personality ng Diyos, siya ay identity ng Diyos. Titingnan natin yung scripture, yung divine revelation. Makikita natin sa Bible, all throughout the scripture, that the Holy Spirit is a person. Pinapakita sa Bible, di ba, naalala, John chapter 4, God is Spirit, and His worshipers must worship Him in spirit and in truth. So, ang Diyos daw ay alin? He is Spirit. Pag sinabi natin God is Spirit, it means God is not physical. God is immaterial. Hindi mo siya nakikita. Kumbaga, doon natin nakuha, kaya pareho sila ng term. Kasi kagaya ng hangin, kagaya ng hininga, hindi mo nakikita pero nararamdaman mo. Di mo, pag hinangin ka, di ba? Minsan tinatangay ka ng hangin. Pag malakas ang hangin ng bagyo, nakikita mo ba yung hangin? Hindi. Ang nakikita mo, yung mga puno na tinatangay. Pero yung hangin mismo, hindi mo nakikita. Ang Diyos din, ganon. No? May kapangyarihan ng Diyos, pero sa kabila nung nakikita natin na pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos, nananatili siyang invisible. Because God is what? God is Spirit. Okay? So, makikita natin that God is a person. At tayo, na mga nilikha ng Diyos, ay person din. Tingnan mo yung katabi mo. Person yan. Hindi yan monkey. Person yan. Hindi rin yan spirito, hindi lang din yan kaluluwa. He is a person. Nakakapag-isip yan, may feelings yan, nakakapag-desisyon yan. No, may buhay yan. May identity yan. So kung ang Diyos ay person, at ang Diyos din, sabi ng Bible, siya ay spirit, sabi sa John chapter 4, parang mali naman na isipin natin na ang Holy Spirit ay hindi person. Kasi ang Diyos person eh. Tapos yung spirit niya, hindi person. Tayo, nanilikha ng Diyos sa image niya, ay person. Tapos ang Holy Spirit, hindi. Hindi, mali yun. The Holy Spirit has an identity kung paano merong God the Father, na merong person, no? Merong identity, merong God the Son, na person din ng Diyos, meron ding person ng Diyos as God the Holy Spirit. So tingnan natin, pag-aralan natin. Meron kasing, okay, wala akong slides, so I hope you're taking down notes. So kung titingnan natin ang Bible, merong mga personal pronouns. Sa Bible, hindi tinawag ang Holy Spirit o trinato siya na parang isang bagay o isang konsepto, isang idea. Meron siyang personal pronouns. O kung nag-English, subject, ano ang mga personal pronouns? He, she, di ba? They, them, him, mga personal pronouns yan. Although ang Spirit ay neutral in gender, wala siya actually in gender, neutral siya. We can see in the Bible na ang tawag kay Holy Spirit ay He. Ang ginamit na personal pronoun ay isang masculine relative pronoun. Kumbaga, tingnan natin John 16:14. Let's say for example, sige, I want to show this sa slides. Okay. Sabi diyan, John 16:14, He will glorify me, for He will take of mine and will disclose it to you. That's the Holy Spirit. Okay? He ang ginamit. Okay? Ephesians chapter 1, verse 14. I have here limited verses para di tayo mas-stuck, no? Ephesians 1:14.
who is given as a pledge of our inheritance with a view to the redemption of God's own possession. Ephesians, to the praise of His glory. Yan. Sabi dyan, merong pledge ng ating inheritance, and that is referring to the inheritance na natanggap natin from the Holy Spirit. So merong mga pronouns na ginamit that describes the Holy Spirit. Meron siyang masculine pronoun. Usually, sabi dyan, He has made you overseers. The Holy Spirit has made you overseers. So ang reference lagi kay Holy Spirit, hindi isang bagay. Siya ay isang person. Person siya. Meron siyang identity. Bukod dyan, tingnan pa natin. Ano ang characteristics ni Holy Spirit? Okay? Let's talk about the personal characteristics. The Holy Spirit has a mind. Meron siyang intelligence. Nakakapag-isip siya. Meron siyang katalinuhan, meron siyang wisdom. Let's look at 1 Corinthians 2, verse 10 to 12. So this tells us, He has a mind, He has a wisdom, He can know something. Ano sabi dyan? For to us, God revealed them through the Spirit. Nireveal daw ng Diyos sa pamamagitan ng Spirito. And sabi dyan, for the Spirit searches all things, even the depths of God. Yung mga malalim na katotohanan patungkol sa Diyos. And tuloy natin verse 11. For who among men knows the thoughts of a man except the spirit of the man, which is in him? Even so, the thoughts of God, no one knows except the Spirit of God. Kita mo, walang ibang mas nakakakilala sa'yo kundi sarili mo. Tama? Alam mo kung sino yung type mo sa church. Alam mo kung nakapag-devotion ka, kahit na, mas alam mo yun sa sarili mo. Alam mo kung ano ang ugali mo sa loob ng bahay kaysa sa loob ng church. Sa madaling salita, I'm not condemning anyone, no? I'm just saying, you know yourself better than anyone else. Tama? You know your convictions, you know your desires, you know your weaknesses, you know your thoughts. Alam mo kung ano iniisip mo ngayon habang nagpe-preach. Di ba? Alam mo kung sino iniisip mo, ano iniisip mo, anong gagawin mo mamaya. Your plans tomorrow, mas alam mo yan kaysa sa akin. Mas alam mo yan kaysa sa ibang tao, kaysa sa katabi mo ngayon. So walang ibang mas nakakaalam sa iniisip mo, sa dinidesire mo, sa mga plano mo, kundi sarili mo. Tama? At sabi din ni Paul, ganun din. Walang ibang mas nakakakilala at nakakaalam sa Diyos, kundi sarili niya. So sino ang nakakaalam sa Diyos? Yung Spirito niya. That is the Holy Spirit. Sabi niya, even so, the thoughts of God, no one knows. Actually, kayo, masasabi niyo ba, ano iniisip ni Lord ngayon? Hindi. Pero alam ng Holy Spirit yan. So dahil meron siyang mind, meron siyang intelligence, ito ay isang characteristic ng isang personality. Hindi, pambira, yung hangin ba, yung lupa ba, may pag-iisip ba yan? Nakakapag-isip ba yan? O feel ko ngayon mag-landslide, guhuan ko kaya yung bahay nila ngayon. Ganun ba? Nakakapag-isip ba siya? No? O halimbawa, sabihin natin, yung simento. Di ba? Parang trip ko ngayon na gumawa ng bahay. Trip ko ngayon bumuo ng bahay. O yung electric fan, trip ko ngayon mag-ikot-ikot ng ganyan. Wala yung isip. No? At pag nakikinig ka, di ba? Pag nagkukwentuhan kayo dito, nagkukwentuhan kayo dito, uy, alam mo ba? Uy, pagka maingay, baka ano yung iniisip na electric fan sa atin? Wala namang ganun nagre-react, di ba? Narinig tayo ng aircon. Narinig tayo ng speaker. Hindi ka nagagano'n kasi yung mga bagay na yan, hindi naman person yan eh. Walang isip yan. At hindi ka nag-aalala, uy, baka ano sabihin sa atin ng drum set, di na natin siya pinupunasan. Hindi ka na nag-iisip ng gano'n, di ba? Kaya hindi mo na pinupunasan, di ba? Yung gitara, di ba? Yung keyboard, and everything. So, kinakausap niyo ba yan? Nagtatanong ba kayo dyan? Uy, alam mo ba, saan napunta dito yung cellphone ko, aircon? Nakita mo ba? Diyan ko lang malapit sa tabi mo lang yan eh.
Hindi mo kinakausap kasi hindi naman niya alam yun kasi hindi siya person. Naku, no? You get the point? Pero ang Holy Spirit ay isang person at sabi niya, napakatindi ng wisdom ng Holy Spirit. Yung malalim na katotohanan at wisdom ng Diyos, alam niya. Bakit? Kasi Diyos siya. So meron siya intelligence, meron siyang mind. He can know. Tuloy natin verse 12. Ang sabi ng verse 12, now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God. It is the Spirit of God. The Holy Spirit is the Spirit of God. So that we may know the things freely given to us by God. Ibig sabihin, ang magbibigay sa iyo ng revelation patungkol sa Diyos ay yung Holy Spirit dahil ang Holy Spirit ay Diyos. At walang ibang mas nakakakilala sa Diyos kundi yung Spirito ng Diyos. So He has a mind, He has intelligence. What else? The Holy Spirit has emotions. Sabi mo nga, emotions. Sa madaling salita, meron siyang pakiramdam. Wow! Romans chapter 15 verse 30. Basahin natin. Romans 15:30, the Holy Spirit loves. Now I urge you, brethren, by our Lord Jesus Christ and by the love of the Spirit. Ibig sabihin, ang Holy Spirit may pag-ibig. Iniibig tayo ng Holy Spirit. Minamahal niya tayo. And you can feel the love of the Holy Spirit. Hindi mo naman nakikita si Jesus. Pag nag-altar call, we are preaching about Jesus, pero paano mo nararamdaman yung love ni Jesus? It's because it is the Spirit of God, it is the Spirit of Jesus Christ that allows you to experience His love. Kaya nararanasan mo siya. Kasi nga, ang Holy Spirit ay isang person. Tingnan natin, ano pa yung mga ibang mga characteristics na meron siya. Nagsasalita din ng Holy Spirit. He speaks. Acts 13 verse 2. So I'll be flashing scriptures here. While they were ministering to the Lord and fasting, the Holy Spirit said, kita mo, early church, panahon nila Paul, nila Barnabas, kinakausap sila ng Holy Spirit. The Holy Spirit said, sino nagsabi daw niyan? Sino Paul? Barnabas? Hindi. Sabi, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Ibig sabihin, nung nag-a-appoint sila, hindi lang sila basta namimili, nagsasalita at nangungusap ang Holy Spirit sa mga leaders ng mga church ng panahon nila. What else? He intercedes. He helps us in prayer. Romans chapter 8 verse 26. Tingnan natin yan. Ibig sabihin kapag nagpipray ka, ang naglalapit sa iyo sa presensya ng Diyos at nag-intercede para lumapit ka sa trono ng Diyos, ang Holy Spirit. In the same way, the Spirit also helps our weakness, for we do not know how to pray as we should. Diba, pag prayer meeting, di mo alam ano pagpipray mo? But the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. Ibig sabihin, ikaw, habang nananalangin ka, tinutulungan ka at inaakay ka ng Holy Spirit sa presensya ng Diyos, tinutulungan ka niya, ano ang dapat mo ipanalangin. So kapag hindi ka na nakakapag-pray at nahihirapan ka sa prayer life mo, you simply ask, Holy Spirit, teach me how to pray. Kasi siya ang nag-intercede. What else? He leads. Acts 8:29. Siya ay nangunguna. Siya rin ang namumuno sa atin. Meron siyang leading sa atin. Then, the Spirit said to Philip, go up and join this chariot. This is actually a part kung saan nakita niya yung eunuch. And nag-share si Philip dyan ng gospel at binaptize niya later on yung eunuch at na-born again. So kita mo, ang Holy Spirit din pala ang magli-lead sa'yo. So kaya niya mag-lead. Nag-uutos din siya. He commands. Acts 16 verse 6. He commands. Tingnan natin ha. Acts 16:6, they passed through the Phrygian and Galatian region, having been forbidden by the Holy Spirit to speak the word in Asia. Kita mo? Huwag kayo dyan mag-share ng gospel. Yung mga nag-ano ba dyan, yung nag-evangelize, minsan ba, huwag mo na kayo pumunta dyan. May nagsasalita ba Holy Spirit? Kinocommand din ba kayo? Dito, kinommand sila. Hindi sila pinayagan ng Holy Spirit. Oh. Huwag dyan.
No? Huwag kayo pumunta dyan. What else? He guides. John 16:13. He guides. John 16:13. So, medyo mabilis yung kamay mo, Ron. Ano? Ganun si Ron. Ano? Okay. John 16:13. But when He, kita nyo, ano yung pronoun na ginamit? It? Hindi. Sabi dyan, He. But when He, the Spirit of truth, comes, He will what? He will guide you into all the truth. For He will not speak on His own initiative, but whatever He hears, He will also speak, and He will disclose to you what is to come. Ibig sabihin, sabi niya, yung Holy Spirit, hindi siya mag-introduce ng bagong teaching, kasi Spirit ko yan, sabi ni Jesus. At kung ano yung tinuro ko, gagabayan niya kayo para maintindihan nyo at maalala nyo lahat ng tinuro kong katotohanan. So, ang mag-guide sa'yo sa katotohanan, walang iba kundi ang Holy Spirit. Siya rin na nag-a-appoint. Acts 20 verse 28. Acts 20:28, be on guard for yourselves and for all the flock among which the Holy Spirit has made you overseers. Ang Holy Spirit ang nag-appoint sa inyo, ang naglagay sa inyo upang kayo ay maging leader. Kaya kung ikaw di group leader, pastor, may nililid kang tao, ang Holy Spirit ang naglagay sa iyo dyan, hindi ako. Hindi yung pastor mo. It is the Holy Spirit who has made you overseer. Siya ang nag-a-appoint. Alam nyo ba, na pwede kang magsinungaling sa Holy Spirit? Nagawa na yan ni Ananias at Sapphira. Acts chapter 5. Ang sabi ni Peter doon, you lied to the Holy Spirit, hindi sa akin, sabi ni Peter. Alam niyo ba, pwede rin siyang ma-insulto, ma-blaspheme? And also, Ephesians chapter 4 verse 30, pwede niyong mag-grieve, masaktan, ma-offend ang Holy Spirit. Do not grieve. Grieve means to cause pain or sorrow. Ibig sabihin, the Holy Spirit can be offended. How many among you here has already offended the Holy Spirit? Every time kino-convict ka niya to do something, have you offended the Holy Spirit? You're inside the church. Have you shown respect and reverence for God's Word? You're worshiping. What are you doing? Are you giving your attention to the Holy Spirit? Now, the context here, Ephesians 4:30, alam nyo, paano nagigrieve ang Holy Spirit? Sabi, kapag ka merong paninira, pagsiselos, pagkakampi-kampi sa loob ng church, na-o-offend siya. Ibig sabihin, kapag ka hindi natin nire-resolve ang conflict sa loob ng simbahan, you can offend the Holy Spirit. So, person ba siya? Lahat ng emotion dito na nilista, lahat ng intelligence, lahat ng characteristics ay pang isang person. So, hindi siya impersonal force, hindi siya gravity, hindi siya hangin, hindi siya hininga. The Holy Spirit is a person. Okay? Makikita natin yung kanyang action, characteristics, nagre-react siya, nagkakaroon siya ng relationship sa tao. Kaya nga ang tawag sa kanya ni Jesus, John 14 verse 16, another comforter. Kasi siya nga yung third person of the Trinity. So number one, the Holy Spirit is a person. But number two, the Holy Spirit is what? Divine. Everybody say divine. Okay? Pag sinabi nating divine, the Holy Spirit is God. Or deity. Pag sinabing deity, pagka-Diyos. So, hindi lang siya basta person, isa siyang divine person. The Scripture shows na ang Holy Spirit ay Diyos. Hindi siya utusan ng Diyos. Hindi rin siya ibang Diyos. Hindi rin siya mas mababang klase ng Diyos. Siya ay co-equal at siya rin ay co-eternal kasama ng Father, Son, at Holy Spirit. So, Father, Son, di ba, Pastor, mas mataas yung Father? Hindi. Yung function lang nila yon. Hindi kagaya yun sa lupa, kagaya natin dito na tayo sasubmit tayo. Pero makikita natin, nandun yung part kung saan si Jesus ay nagsasubmit sa Father, di ba? Nasa Bible yan, kung nababasa niyo yung Gospels. Jesus Christ submitted to the Father, He prayed to the Father. Ano ibig sabihin nun? Hindi ibig sabihin nun mas mababa si Jesus sa Father. Kasi iisa lang silang Diyos eh. Co-equal sila. Sabihin natin co-equal.
Ibig sabihin, walang rango, walang posisyon. Co-equal. Kaya hindi ibig sabihin mag-submit ka, automatically, mas mababa ka sa Kanya. Kaya nga, sabi sa Bible, di ba, tayo mga Christians, we must submit to one another. O wag kang ma-offend pag sinasabing magpasakop tayo sa isa't isa. Kasi hindi naman ibig sabihin nagpapasakop ka, mas mababa ka na sa Kanya. Ang ibig sabihin lang nun, tayo ay magkaroon ng harmony. Magkaroon tayo ng pakikipag-isa sa kapwa. Magpasakop tayo sa isa't isa. Magkaroon tayo ng accountability. Same thing, dun sa Trinity, wala silang rango. They are co-equal and co-eternal. When we say co-eternal, hindi siya parang, ako ang Diyos Ama at gagawa ako ng Son, gagawa din ako ng Holy Spirit ko. Hindi. Ang Diyos, ang Kanya pong existence ay eternal. Sabihin po natin eternal. Pag sinabing eternal ang existence mo, ibig sabihin, wala kang panimula, wala ka ring katapusan. Hindi siya parang, ito, pinanganak ka 1999, tapos may ending ang buhay mo dito sa lupa. Ang Diyos, eternal. So, wala siyang beginning, wala ring lumikha sa Diyos. Okay? Walang lumikha sa Diyos, hindi rin nilikha ng Diyos ang anak. May mga ibang religion or ibang nagtuturo na ginawa lang daw ng Diyos si Jesus. Na hindi raw Diyos si Jesus. Yun yung mga tao na nagsasabi nun. Na hindi daw Diyos si Jesus kasi ginawa lang daw siya ng Diyos Ama. Hindi ganon. That's wrong. They are co-eternal with the Father, Son, Holy Spirit. Co-eternal. Kasi triune God sila. Trinity sila. So, lahat silang tatlo ay iisa at pare-pareho din sila, nag-i-exist eternally. Kaya nga, hindi natin pwedeng sabihin, si Holy Spirit, na-meet ko lang naman yan nung sa New Testament na, teka lang muna. All throughout the Old Testament, kahit sa creation, nandiyan ang Holy Spirit. Genesis chapter 1 verse 2. Asan ang Holy Spirit? Genesis 1 verse 2. Paki-flash nga. The earth was formless and void, and darkness was over the surface of the deep. And, sino yan? The Spirit of God was moving over the surface of the waters. Ibig sabihin, ang Holy Spirit ba, nung New Testament lang? Hindi. Nilikha ba ng Diyos ang Holy Spirit? Wala yun sa Bible. Ang sinabi, si Holy Spirit ay Diyos din, at siya rin ang kasama ng Diyos Ama at ng Diyos Anak na lumikha sa lahat ng nakikita natin dito. Okay? Malinaw ba? Malinaw ba? Naintindihan ba natin? Alright. So the Holy Spirit executes the will of the Father. He glorifies the Son. Hindi siya gumagawa ng sarili niyang agenda, ng sarili niyang will. Hindi rin ibig sabihin, mas mababa siya sa Father at Son. Pantay-pantay po sila. They are co-equal, they are co-eternal. Now, paano natin nasabi na ang Holy Spirit ay divine, na siya ay Diyos? Kasi meron siyang divine attributes. Pastor, saan natin makikita? Una, ang Holy Spirit ay eternal. So write that down. Divine attributes of the Holy Spirit. Wala yan dyan. I want you to write this down. Divine attributes of the Holy Spirit. Number 1, eternal. Hebrews 9:14. Ang Holy Spirit ay eternal. Hebrews 9:14. Tingnan natin. How much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit. So ang Holy Spirit ba ay may beginning? No. The Holy Spirit is what? Eternal. Eternal Spirit offered Himself without blemish to God. Cleanse your conscience from dead works to serve the living God. So He is eternal. He is not a created being. He existed eternally kasama ang Diyos Ama at ang Diyos Anak. Ano pa? Number 2, omniscience. Wow, may omniscience pala ang Holy Spirit? Oo, kaya nga hindi ka pwede magsinungaling sa Holy Spirit eh. Kay pastor pwede. Pero Holy Spirit, nakikita niya kung ano yung katotohanan. Alam niya kung ano ang totoo sa'yo. Omniscient siya. 1 Corinthians 2 verse 10. Basahin natin ulit. Nabasa natin yan kanina. 1 Corinthians 2:10.
For to us, God revealed them through the Spirit, for the Spirit searches what? All things. May lingid ba sa Holy Spirit? May hindi ba alam ang Holy Spirit? May makakalampas ba sa Holy Spirit? Yung future mo nga, alam niya eh. Siya nga rin nakakaalam kung ano mangyayari bukas. He knows your ministry, your calling, your destiny. He is omniscient. Number 3, omnipresence. Pag sinabing omniscience, unlimited or all-knowing or unlimited yung kanyang knowledge, all-knowing. Diba? May mga tropa ka bang all-knowing? Maraming alam na kwento sa buhay ng ibang tao, all-knowing din yun, no? Hoy, alam mo si ano? Hoy, all-knowing, wow. May bagong dumating na new believer. Uy, kilala ko yan, taga-ano yan. Uy, all-knowing. Wow. Diba? May mga all-knowing minsan, no? Tawag doon, ibig sabihin, alam niya lahat. Omniscience, unlimited, or, tawag natin dyan, unlimited knowledge. Walang limitation yung knowledge ni Holy Spirit. Sabi mo sa katabi mo, alam niya lahat. So kung may hindi ka alam niyo, naalala ko sabi sa akin ni Bishop, tatanong ako, galing ni Bishop magturo sa pagpipreach. Sabi ko, Dad, ano nga ba itong ano na to? Tanong mo sa Holy Spirit. Tama naman. Pero sinasagot naman niya. Pero tinuruan niya ako, sabi niya, ang Holy Spirit ang magbibigay ng revelation. And that is true. Walang magbibigay ng ibang revelation, the best na revelation, kundi ang Holy Spirit. So kapag hindi mo alam ang interpretation, hindi mo maintindihan yung binabasa mo, you say, Holy Spirit, i-reveal niyo po sa akin ito. Gusto ko po makilala ka, maunawaan pa itong salita mo. So, siya ay omniscient. Pangatlo, omnipresence. Siguro alam niyo na, presence. Ibig sabihin, yung presensya niya. Pag sinabing omnipresence, unlimited, unrestricted. Walang limitation yung kanyang presence. Meaning, He is everywhere. So, ang Holy Spirit ay nandito sa church natin, nandun sa bahay nyo, nandun sa langit, nandun sa believer, nandun sa nagre-revival doon, nandun sa Mindanao, Luzon, Visayas, at nandun sa ibang mga probinsya, nasa ibang mga bansa. He can exist everywhere kasi siya ay merong omnipresence. Yun ay isang attribute ng isang Diyos. Saan natin makikita yon? Psalm 139 verse 7. Ano sabi ng psalmist? Psalm 139 verse 7. Sabay-sabay natin ito basahin, ha? Sabay-sabay natin. 1, 2, 3, go! Where can I go from your spirit? Or where can I flee from your presence? Sabi niya, paano ako makakatakas? Paano ako makakapagtago? Hindi ako makakapagtago sa Holy Spirit. Kapag ako nagde-devotion, nandiyan ang Holy Spirit. Pag nandun ka sa dilim, may ginagawang kasalanan, nandun ang Holy Spirit. Pag wala ka sa church, nandun ang Holy Spirit. Sabi niya, paano ka magtatago sa Diyos? Yun ay isang attribute ng Diyos. Meaning, you cannot escape the presence of the Holy Spirit. So, omniscient siya, eternal siya, omnipresent siya. What else? Siya ay meron ding omnipotence. Omnipotence. P-O-T-E-N-C-E. Omnipotence. Ibig sabihin, makapangyarihan po siya. Romans 15 verse 13. Hanggang 19, basahin natin to. Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing so that you will abound in hope by the power of the Holy Spirit. Verse 14, tuloy natin. And concerning you, my brethren, I myself also am convinced that you yourself are full of goodness, filled with all knowledge, and able to admonish one another. Verse 15. But I have written very boldly to you on some points so as to remind you again because of the grace that was given me from God. Verse 16. To be a minister of Christ, Jesus, to the Gentiles, ministering as a priest, the gospel of God, so that my offering of the Gentiles may become acceptable, sanctified by the Holy Spirit. Kita mo, sino nagsasanctify, sino ang nag-a-appoint, sino ang naglalagay, laging involved ang power ng Holy Spirit. What else? 17. Therefore, in Christ Jesus, I have found reason for boasting in things pertaining to God. Verse 18. For I will not presume to speak of anything except what Christ has accomplished through me,
resulting in the obedience of the Gentiles by word and deed. Verse 19. In the power of signs and wonders, in the power of the Spirit, so that from Jerusalem and round about as far as Illyricum, I have fully preached the gospel of Christ. So, kanino humingi ng power? Unlimited power, si Paul, sa Holy Spirit. Yung signs, wonders, yung mga himala, lahat ng yon ay galing po sa Holy Spirit. Makapangyarihan siya. Sabihin natin, all-powerful. Ano pa? Meron din siyang holiness. Pastor, may holiness ang Holy Spirit. O, kaya nga Holy Spirit eh. Malamang, ibig sabihin nun, siya ang Spirit of Holiness. Ano ibig sabihin ng Spirit of Holiness? Kailangan mo ang Holy Spirit para makapamuhay ng holy life. Imposibleng maging holy ka na wala ang Holy Spirit. Kaya nga inilagay sa iyo ng Diyos yan eh. So, wala namang ibang banal kundi ang Diyos lang eh. Tama? So, attribute din yun ng Diyos. So, again, it shows that the Holy Spirit is God. Meron din pala siyang foreknowledge. Ibig sabihin, nalalaman niya yung future. Siguro kasama na rin to sa omniscience. Acts 1:16. Wala nang iba makakaalam ng future eh. Ang Diyos lang. Acts 1:16. Brethren, the scripture had to be fulfilled, which the Holy Spirit, sino ulit? Sino nagsabi? Sino nag-foretold? Sino nakaalam sa mouth ni David concerning Judas? Ha? Ang layo, Old Testament, David. Tapos Judas, New Testament. Paano nalaman ni David ang mangyayari kay Judas? Sino daw ang nag-foretold? Si Holy Spirit. Alam ba ni David yun? Hindi. Sino nagsabi sa kanya? Ang Holy Spirit. Si Judas, who became a guide to those who arrested Jesus. Ano yung tinutukoy niya? Sa Old Testament kasi, meron tayong mga messianic psalm. Mga prophetic psalm ang tawag dito. Yung ibang mga salmo o awitin ay nagiging prophetic word na mangyayari in the New Testament sa panahon ni Jesus. Psalm 69 verse 25. Tingnan natin to. Psalm 69:25. Isang example. May their camp be desolate, may none dwell in their tents. Isang messianic psalm din. Teka, tutuloy ko balik natin sa verse 24. Yan. Pour out your indignation on them and may your burning anger overtake them. Verse 25. May their camp be desolate, may none dwell in their tents. This is a messianic psalm, okay, na magpapakita sa atin. Nagbibigay ito ng prophetic word patungkol kay Jesus. Okay? Wait lang Okay. So ito ay isang example kung saan ang Diyos, through the power of the Holy Spirit, ay nagbibigay na ng mga foretelling. Kumbaga, yung mangyayari in the New Testament, sinasabi na sa Old Testament. Okay? Si David ito. Okay? So, ito. Tingnan natin May the table set before them become a snare. May it become a retribution and a trap. May their eyes be darkened so they cannot see and their backs be bent forever. Pour out your wrath on them. Let your fierce anger overtake them. May their place be deserted. Let there be no one to dwell in their tents. This is a prophetic word of judgment. At sabi, verse 26, tingnan nyo to, for they persecute those you wound and talk about the pain of those you hurt. Charge them, verse 27, charge them with crime upon crime. Do not let them share in your salvation. Ang tinutukoy niya dito ay yung judgment ng Diyos sa mga persecutor o naging kalaban ni Jesus. Ito ay foreknowledge. Hindi alam ni David ito. Akala niya, ang tinutukoy dito ay kay David, sa panahon niya, yun ang nasa isip niya. Pero unknowingly, may nire-reveal na ang Diyos kay David. Okay? Bigyan ko pa kayo ng iba pang mga prophetic psalm. Okay? Ang Holy Spirit ang nagbibigay ng niyan, ng revelation sa kanila.
Kasi may kakayanan siya malaman ang future. Mga messianic prophecies. Okay? Ito, halimbawa, punta tayo ng Psalm chapter 2, verse 7. Psalm 2, verse 7. I will proclaim and decree of the Lord. He said to me, you are my son. Today I have become your father. Yung mga ganyan. Prophetic psalm yan. Okay? You become my son. Today I have become your father. Anong tinutukoy niya dyan? Okay? Yan yung fulfillment niyan, okay, ay sa panahon ni Jesus. Matthew chapter 3, verse 17. Tingnan natin, Matthew 3:17. And a voice from heaven said, this is my son, whom I love. With him I am well pleased. Sabihin, vinindicate ng Diyos at binigyan niya ng confirmation, this is my son. So itong mga salmo na ito, hindi alam ito ng mga psalmist. Pero through the Holy Spirit, hindi nila alam, nagbibigay na pala sila ng prophetic words or prophetic utterance sa mangyayari sa pagdating ng Messiah. I wish I could give you many more prophetic psalms, pero tuloy tayo. Ano pa? The Holy Spirit can love. Diba? Nakita na natin yon. So, lahat ng ito ay attribute ng Diyos. Romans 15:30. May pag-ibig palang Holy Spirit. Ano sabi ng Bible? God is love. Hindi siya nagmamahal. Siya yung mismong pag-ibig. Hindi maibigin ang Diyos. Siya yung pag-ibig. Siya yung definition nun. Siya yung pinagmulan nun. Siya yun. So, ibig sabihin ng Holy Spirit din ay love. Kasi sabi dyan, may love ang Holy Spirit. Ano pa? Dito tayo mag-i-end. Sa divine work. Bukod sa attributes, okay? Yung attributes katangian. Meron naman, divine work. Ibig sabihin, yung trabaho ng Holy Spirit ay magpapakita sa atin at magpapatunay na, uy, hindi ito trabaho ng isang tao. Hindi ito trabaho ng isang anghel. Trabaho ito ng isang Diyos. At makikita natin, yun din ang trabaho ng Holy Spirit. So meron siyang divine work. Ano ang divine work niya? Number 1, creation. Job 33 verse 4. Basahin natin. Creation, divine work ng Holy Spirit. The Spirit of God has made me. The breath of the Almighty gives me life. Ano sabi ni Job? Sino daw ang lumikha sa kanya? Ang Holy Spirit. At saan daw galing yung buhay niya? The breath of the Almighty. Who is the breath of the Almighty? What is the Greek word for breath? Pneuma. And what is the Greek word for spirit? Pneuma. Okay? Kung ayaw nyo ng pneuma, ruah. Ayan. Diba? Okay na sa pneuma? Ayaw ni ruah? Okay. Kayo bahala. So, the Holy Spirit is the creator. Everybody say, the Holy Spirit is the creator. Ibig sabihin, siya ang manlilikha. He is the life giver. Siya ang creator ng universe. Siya ang creator ng tao. Siya rin ang nagbigay ng human nature kay Jesus. Bakit nag-conceive si Mary? Sabi, you will be impregnated, you will conceive through the Holy Spirit. Kita mo, hindi naman, si Mary ay virgin, walang nangyaring sexual intercourse, pero nabuntis siya through the power of the Holy Spirit. Paano nagkaroon ng buhay na tao sa loob ng tiyan ni Mary samantalang virgin siya? It's because of the power of the Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit ang life giver. Amen? Ano pa? Siya rin ang nagbigay ng spiritual life mo. Spiritually dead ka, di ba? Dahil sa kasalanan, pero bakit buhay ka spiritually? At bakit may desire ka na sumunod sa Diyos? Kasi yung buhay, spiritual na buhay, ay bigay at kaloob ng Holy Spirit sa iyo. Ano pa? Bukod sa creation, number 2, prophecy. Prophecy, 2 Samuel 23. 2 Samuel 23, verse 1 to 3. Let's read this. 2 Samuel 23, verse 1. These are the last words of David.
the oracle of David, son of Jesse, the oracle, the man exalted by the Most High, the man anointed by the God of Jacob, Israel, singer of songs. Verse 2, the Spirit of the Lord spoke through me. His word was on my tongue. Prophetic utterance, prophetic word ni David. So, sino daw yung nagbigay ng prophetic ability kay David? It is the Spirit of the Lord. Yung kanya daw salita ay napunta sa dila ni David. Verse 3, the God of Israel spoke, the Rock of Israel said to me, when one rules over men in righteousness, when he rules in the fear of God. So ito ay prophetic word. Ano pa? Intercession. Ang Diyos lang ang may kakayanang mamagitan. Pwede ka bang maging tagapamagitan between someone and God? Pwede mo bang sabihin na, Pastor Joseph, ako ang susi para lalo ka mas mapalapit sa Diyos? Ay, hindi. Pwede kang instrumento ng Diyos. Pero ang nagiging intercessor o nagiging usher para ikaw ay makalapit sa Diyos, walang iba, unang-una, kundi si Jesus. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. But also, ang nag-a-usher sa atin sa presence ng Lord ay ang Holy Spirit. Kasi, ang Holy Spirit ay associated kay Jesus Christ na nagre-represent sa atin sa trono ng Diyos. Okay? Ito pa, Diyos lang nakakagawa nito. Number 4, inspiration of Scriptures. Inspiration. Ibig sabihin ng inspiration, halimbawa, ito ay human author, halimbawa, ito si David. Ang ginawa ng Diyos, in-inspire niya si David para isulat ang Psalm. In-inspire niya si Moses para isulat ang Pentateuch. So kahit si Moses yung nagsusulat, masasabi nating salita ng Diyos lahat ng sinusulat ni Moses sa Pentateuch, sa first 5 books ng Bible. Bakit? Kasi nagkaroon ng tinatawag na inspiration. Saan natin makikita yan? 2 Timothy chapter 3, verse 16. Ano sabi dyan? All Scripture is God-breathed. Again, what's the Greek word for breath? Pneuma. It is the Holy Spirit. In other translation, the all Scripture is inspired by the Holy Spirit. So, ang talagang author ng Bible, ang Diyos. Ang author ng Bible, ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay Diyos. So, kung kailangan mo maintindihan ng Bible, punta ka sa author. Sino author? Hindi lang si Moses, ang Holy Spirit. Si Moses patay na, pero ang Holy Spirit nakakasama natin. Divine guidance. Ibig sabihin, ang Holy Spirit din, panguli, 5, divine guidance, it is a divine work. Gina-guide tayo ng Holy Spirit. Dahil meron siyang perfect knowledge kung ano ang sasabihin mo. He is able to guide our minds and to guide us to obey God. Mark 13:11. Dito tayo mag-i-end. Mark 13:11, whenever you are arrested and brought to trial, do not worry beforehand about what to say. Just say whatever is given you at the time, for it is not you speaking, but the Holy Spirit. So, kita mo? Ito ay isang example na ang Holy Spirit ay may kakayanan na i-guide tayo sa ating sasabihin. So when you don't know how to say things, when you don't know how to respond to people, sabi mo, Holy Spirit, i-guide mo ako sa lahat ng sasabihin ko ngayon. Especially when you're preaching, when you're counseling, you're giving advice. So what's our big idea? What does this tell us? It tells us that the Holy Spirit is a divine person of the triune God that must be known and worshiped. Siya ay isang divine person na kasama sa Trinity na dapat ding kilalanin at sambahin. Knowing the Holy Spirit is crucial in our Christian life. Hindi ka mabubuhay bilang Kristiyano kung wala ang Holy Spirit. You need to know Him. Because the Holy Spirit is God Himself. So ang paalala ko lang po sa lahat, do not neglect the Holy Spirit in your life. Do not neglect Him. At para malaman natin kung ano ba ang ginagawa ng Holy Spirit sa buhay nating mga believers,
Next week, pag-aaralan natin yan. So I want you to be here next week kasi we will tackle how the Holy Spirit works in the life of every believer. Paano ba niya tayo binabago? Paano ba nagiging transformation ng buhay ng isang believer sa tulong ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu? So be here next week. Huwag natin sayangin ito. Tapusin natin yung series na ito that we may learn more and understand more and develop intimacy with the Holy Spirit. Okay? So let us pray. Thank you, Heavenly Father, for the revelation, for giving us this revelation, the initial word, Lord God, para maunawaan namin kung sino ang Holy Spirit. Thank you, God, that you have given your Holy Spirit to us. Ito ang dahilan kung bakit kami na-born again. Ito ang dahilan kung bakit kami nagpapatuloy. Ito ang dahilan kung bakit kami naligtas. Dahil siya ang aming selyo. Siya ang seal ng lahat ng believer. Ito po ay patunay na ang mga tao na totoong na born again, ang mga tao na may tutunay na tumanggap sa banal na spirito, sila ay sinelyuhan mo na. Salamat, Panginoon. Because you said, Lord God, in your word, in John chapter 14, na kami po ay pinagkalooban mo ng helper, ng comforter. Which means the Holy Spirit is a gift. Hindi isang bagay na kailangan namin paghirapan, kundi ibinigay mo sa amin dahil alam mo na kailangan namin siya. Lord, nawa maintindihan pa ng bawat isa na narito kung gaano namin kailangan ang Holy Spirit sa aming buhay. Thank you, God. To you all the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. God bless you.